Hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayots! Magandang gabi din Pilipinas, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang gabi sa inyong tanan sa mga kapwa ko OFWs around the world. Magandang tanghali, hapon, or gabi kasi iba't ibang oras, no? Sa iba't ibang panig ng mundo. So, yun, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ang topic natin ngayon pag-uusapan, nako po, itong Iglesia ni Cristo ay magkakaroon ng mapayapang rally laban sa impeachment kay VP Sara. Palakpakan. So, balita ito ng Iglesia ni Cristo na kanilang media, Net25 News and Information. So, bakit nga ba? Ayun na. At ito ba ay kukontrahin ni BBM? Ako po. Baka gagayahin na naman ni Bongbong Marcos ang Iglesia ni Cristo sa KOGC. Oh. Ingat-ingat po kayo, INC, dahil alam nyo na, inuumpisahan nga kayo eh. Diba doon sa Kongreso, sa pangunguna noong nabayarang si Rowena Garma ba yun? Na binanggit doon yung isang polis na INC. Buti na lang nagsalita si dating Pangulong Duterte. Inumpisahan hindi lang umobra. So ngayon ano bang rally na ito? So, mapayapang rally. So, ito, balita ito ng Net25 News and Information ni taga Davao din to si Alex Santos. Dito na pala to siya nagtatrabaho sa Net25. Dati parang ABS-CBN, nagsarado na palang abayas. Pakinggan po natin mga lalabs, mga bayots, at magbigay tayo ng komento reaction. Na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos. Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamalaan sa halip na ituon ang panahon sa impeachment na itinutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, sinulong din ng Makabayan Bloc sa Kamara ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi Correction, hindi yun sarili nilang impeachment complaint ng Makabayan Bloc, kundi utos yun ni Martin Romualdez. At of course, sige, pagpalagay na natin, oo, sarili din nila yun dahil alam naman po natin mga lalabs, mga bayots, na itong mga makakaliwang grupong komunista, ayaw ito sa gobyerno, galit to sa gobyerno, pero andun, pumasok sila sa gobyerno. Bakit? Napasok nga nila, di ba? Mga kapasimbahan, may mga abogado, may basta lahat-lahat na ng sektor, meron sila. Hindi lang sa bundok ang meron, ang grupo ng komunista. Ngayon, itong mga makakaliwang grupo, nakakuha sila ng malaking tsansa. Makapasok sila ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Martin Romualdez. Dahil itong isang ganid, nakipagsabuatan sa ganid. Naggagamitan sila ngayon, nagsasalsalan itong mga makakaliwa at si Martin Romualdez. Ngayon, kapag si Bongbong Marcos kasi madali nilang i-impeach mga lalabs, mga bayots. Dahil maraming grounds si BBM na impeachable. Mayroong 5 nga yun na binanggit ni VP Sara. So dito kay VP Sara, wala silang makikitang grounds dito na impeachable talaga maliban doon sa 125 million Confidential Intelligence Fund. Ang kaso, yung issue doon sa DepEd, COA, cleared and clean na si VP Sara. Ano ang gagawin nila?
inuuna nila ngayon ni Martin Romualdez at ng mga makakaliwang grupong i-impeach si BP Sara. At kapag mapatalsik si BP Sara, si BBM ang susunod. So, kaya bang iharas ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung magrally ang Iglesia ni Cristo? Hindi. Dahil na back to you guys, si Bongbong Marcos sa kanyang sariling salita na naglabas siya, inamin niya yung kumakalat na kunwari, text messages niya na binigay yung kay Tonyeng at kunwari, nag-leak. Ito ba? Namin yung nabibim na kanya yun na hindi nananawagan sa House of Crooks na wag daw i-impeach si BP Sara dahil hindi siya importante. Dito nakakuha ng butas ang Iglesia ni Cristo na magkaroon sila ng rally na suportahan si Bongbong Marcos sa panawagan nito na hindi i-impeach si BP Sara. So malaking benepisyo ito kay BP Sara. Kalot, itlog at bolbol ngayon ang kipay itong mga makakaliwang grupo, si Tambaloslos at si BBM. Ang ayunan ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Yun. So malinaw, mga lalabs, mga bayots, na ang rally ng Iglesia ni Cristo para suportahan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach si BP Sara dahil hindi siya importante, dahil maraming importanteng issue ngayon ng bayan. Una na dyan yung kagutuman, kulang sa trabaho, mahal na bilihin at kung ano-ano pa. So, ngayon ay mayroong balita na after daw nito nag-anunsyo ang Iglesia ni Cristo, nagkaroon daw ng emergency meeting sa Malacanang at pinatawag doon ang mga ang kongreso na mga tauhan at tawag dito, mga humihimod sa puwit ni Martin Romualdez. So dito may post, mga lalabs, mga bayots, ang GMA News, GMA 7, 8 hours ago. Ito yan siya, ha. So ayon dito, ang pag-alis ng ilang mga kongresista sa Kamara upang magtungo sa Malacanang para sa isang fellowship event daw. Magsisimba sila doon, manalangin. Fellowship event kasama si Pangulong Bongbong Marcos kaninang pasado alas 5 ng hapon ng Miyerkules, Disyembre 4, 2024. Kinagabihan ay kinumpirma ng Presidential Communications Office ang event at sinabing ito ay scheduled sometime ago. So, ayaw pa nilang aminin na nabahala or naalarma ang Malacanang ngayon sa balita ng INC or Iglesia ni Cristo na magkaroon sila ng malawakang rally, patungkol sa impeachment kay BP Sara.
So, ito, panoorin muna natin konti video. Ayon, ayaw aminin na alarma ang Malacanang. At sana, hindi lang po puro Iglesia ni Cristo ang magrarally dito. Sana din payagan din ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang iba't ibang mga sektor, no? Iba't ibang mga relihiyon na sumali. Kapag nagkataon yun, yari si BBM, talsik talaga. Siguro ngayon, no, nag-usap-usap na sila ngayon ni Tamba, nagsisisihan na siguro sila ngayon eh. Si Tamba, Franz Castro Anjon yun, yung convicted felon child abuser na tinatawag pang Your Honor ang putang ina. Nandun sila ngayon. Of course, si Kokak ang may kumpas niyan. Naku, Kokak, kapag magkataon na mapatalsik kayo dyan, sabagay, marami ka ng pirang na napanalunan dyan sa loan beater sa PCSO. Kaya mo nang uminom araw-araw ng tag 700,000, 3 litro na isang bote ng alak. Kung may nanalo na naman dalawa nga balita ngayon eh. Hindi ko na binabalita dito dahil araw-araw naman yun halos may nananalo. So ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots, ang kinakasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo, no? Ito ay hindi na talaga sang-ayon ang pamunuan ng Iglesia sa ginagawa ngayong katarantaduhan ng gobyerno na to. Wala nang kapayapaan ang Pilipinas, puro pamumulitika, pagwaldas sa kaban ng bayan ang ginagawa ng gobyerno ngayon ni BBM. At nabudol din ang Iglesia. Dahil sumuporta ang Iglesia, di ba? Since 2016 kay BBM, tapos ngayon nagiging presidente. Tapos siguro yung pangako, kapayapaan, masaganang buhay. Kasi yun ang gusto ng Iglesia ni Cristo din. At hindi yun natupad. No? Walang kapayapaan sa Pilipinas. Mahal ang bilihin. Lahat-lahat naghihirap ang mga tao. Maraming walang trabaho. Talamak ang droga. Kung ano-ano pa. Eh di, nakaw sa kaban ng bayan. Kaya yun, nabudol na nga. Adi, umalma talaga. O ayun, BBM. Bodol-bodol.